Gabi na nang makarating ang apat sa kanilang destinasyon, kaya wala na silang oras para maggala pa, at dumiretso na sila sa kanilang booked hotel. Kanya-kanyang nag-check-in ang apat sa kani-kanilang kwarto sa iisang hotel. Matapos makuha ni Carlos ang susi sa kanilang room, ay agad na nilang tinungo ang kanilang pansamantalang silid. Pagkapasok nila sa loob ng kwarto ay sobrang namangha si Rosenda, at hindi na niya namamalayang nakabuka na pala ang kanyang bibig. Wow, ang ganda naman dito, mangha niyang sambit habang iniikot niya ang kanyang paningin sa buong paligid. Nagustuhan mo ba? Tugon naman ni Carlos sabay yakap sa baywang ng babae, subalit hindi pa nga nag-iinit ang mga yakap nito ay agad na itong kinalas ng babae. Bitawan mo ako, Carlos, maasim niyang sambit at bahagya niyang inilayo ang kanyang sarili mula rito. Rosenda, kanina ka pa ganyan sa akin, may problema ba? Nagagalit ka pa rin ba sa akin tungkol sa jacket? Tanong pa niya rito. Wala rin akong pakialam sa jacket mo at kung kanino mo yun gustong ibigay, pakialam ko ba roon? May kagaspangan niyang sabat. Hay, naiintindihan ko kung bakit ka ganyan, nagseselos ka dahil mahal mo ako, at hindi ko papayagan na itanggi mo iyon sa akin, at saka siguro ang pagiging moldita mo sa akin, ay dahil epekto yan ng pagbubuntis mo. Huwag ka namang ganyan, love, baka makuha pa ng anak natin iyang kamolditahan mo. Sabi ng iba kung moldito raw ang nanay kapag nagbubuntis ay moldito rin ang anak, medyo worried na sambit pa nito sa babae. Hindi ako buntis, anong hindi, Rosenda, ipagpipilitan mo pa rin ba na hindi ikaw ang asawa ko matapos nang nangyari sa atin kagabi? Matapang na hinarap ni Rosenda ang kanyang asawa at diretsahan niya itong tinitigan sa mga mata. Carlos, hindi nga ako ang asawa mo, at ang nangyari sa atin kagabi ay walang malalim na kahulugan, nag-enjoy ka, nag-enjoy ako, yun lang yun at hindi ibig sabihin nun ay ako na ang asawa mo, aniya rito. Inihakbang ng lalaki ang kanyang mga paa palapit sa babae, at seryoso niya itong tinitingnan sa mga mata, mga titig na punong-puno ng katanungan, napalunok naman si Rosenda sa mga titig na iyon ng kanyang asawa sa kanya, para bang may hinanakit ito para sa kanya, gayunpaman ay hindi siya nagpakita ng kahit anong emotion para rito at tinitigan niya rin ito sa mga mata. Rosenda, why are you doing this to me? Bakit mo ako pinaparusahan ng ganito? Alam kong malaki ang kasalanan ko sa iyo pero huwag mo naman akong pahirapan ng ganito. Nasasaktan ako, Rosenda, aniya at kinuha ang isang kamay ng kanyang asawa at inilapat sa kanyang dibdib. Ramdaman mo, damhin mo kung anong nararamdaman ko, Rosenda. Kung gaano ako nahihirapan na ipagpilitan ko sa iyo ang sarili ko, kahit araw-araw mo na lang akong itinatanggi kahit na alam ko naman na kilala mo ako, at ikaw ang asawa ko, masakit sa akin iyon na parang ayaw mo na akong makasama pa, sabi pa nito at hindi pa siya nakontento sa ganoong set-up, kinabig pa niya ang ulo ng babae at niyakap niya ito ng sobrang higpit, at pilit niyang ipinaparinig dito ang pagkabog ng kanyang dibdib. Malakas at mabilis ang kabog ng dibdib ko, di ba? Naintindihan mo ba kung ano ang isinisigaw at ang nararamdaman niyan? Pakinggan mo, Rosenda, pakinggan mo ng mabuti, isinisigaw niyan ang pangalan mo sa bawat araw at oras. Pero nasasaktan din yan ngayon, dahil sa bawat araw at oras kanyang isinisigaw, ay paulit-ulit mo ring itinatanggi ang pagmamahal ko sa'yo. Rosenda, alam mo na ikaw ang asawa ko, at alam mong hindi ako nagsisinungaling. Bakit ang hirap para sa iyo na tanggapin ako ulit, gayong alam kong mahal mo pa rin ako, aniya? Subalit agad namang binawi ni Rosenda ang kanyang kamay mula sa pagkakalapat sa dibdib ng lalaki, at kumawala siya sa mga yakap nito. Wala akong alam dyan, tanggi niyang sambit sabay walk out sa loob ng kanilang kwarto. Naiwan naman si Carlos sa hotel na may mabigat na buntong hininga, lumabas si Rosenda sa hotel at naglakad-lakad sa labas. Hinayaan niya ang kanyang mga paa kung saan siya nito dadalhin, malalim ang kanyang iniisip habang binabaybay niya ang daan, alam niya sa kanyang sarili na kahit anong panggap niya ay hindi niya maloloko si Carlos, nais na rin niyang bumalik sa mga bisig nito na walang pagpapanggap. Anong gagawin ko? Gusto ko siyang makapiling gaya ng kung paano kami noon, pero si Allison, alam kong nasa paligid lang siya at anong oras ay pwede niya ulit akong saktan, aniya at hinawakan ang kanyang sinapupunan, pati na ang anak ko, dugtong niya at hindi maialis sa kanyang damdamin ang mangamba. Ha, nasaan na pala ako? Tanong niya sa kanyang sarili nang mapagtantong napalayo na pala siya sa naturang hotel, at hindi na niya alam kung nasaan na siya, baguhan lang siya sa Australia at hindi niya kabisado ang lugar na yon. Nakalimutan niya rin ang magdala ng cellphone kaya wala siyang makukontak na iba upang tulungan siyang makabalik.
Nagpasya siyang tahakin ang daan na kanyang natatandaan nang biglang may humantong sasakyan sa kanyang harapan, at lumabas doon ang 6 na malalaking mga lalaki. Hindi niya gusto ang mga mukha ng mga ito at hindi niya rin naiintindihan ang bawat katagang sinasabi ng mga ito sa kanya, basta't ang alam niya lang sa mga oras na yun ay hindi siya ligtas. Napapa-atras siya sa bawat paglapit ng mga lalaki sa kanya, at hindi niya gusto ang tingin ng mga ito sa kanya. Akmang tatakbo sana siya, subalit nabunggo lang ang kanyang muka sa dibdib ng isang matangkad na lalaki, sabay mahigpit siya nitong hinawakan sa magkabilang balikat. Bawat katagang binabanggit nito ay hindi niya maintindihan, basta't ang alam lang niya ay hindi niya gusto ang mga haplos ng mga ito sa kanya. Agad na binalot ng takot at kaba ang kanyang puso't damdamin, nang maramdaman niyang higit pa sa 2 kamay ngayon ang humahawak sa kanyang katawan. Biglang bumalik sa kanyang alaala kung paano siya pagtangkahang halayin ng mga kalalakihan noong nasa kagubatan siya dahilan upang magpupumiglas siya sa mga lalaki at nagsisisigaw. "Ah, tulong, tulong, bitawan niyo ako, tulong," palahaw niya. "Carlos, Carlos," sigaw niya sa pangalan ng kanyang asawa, at kasunod nun ay biglang may isang kamay ang sumingit sa mga kalalakihan, upang hatakin siya palabas sa mga lalaking nakapalibot sa kanya. Mabilis siyang naitago ng lalaki sa likuran nito at unti-unti niyang inangat ang kanyang paningin sa lalaking nakatalikod sa kanya. "Carlos," bulalas pa niya nang makilala ang lalaki. "Diyan ka lang," mahigpit na utos ni Carlos sa kanya at lumapit ito sa mga lalaki. Nangangamba ang puso niya nang makita niya ang kanyang asawa na nakikipag-usap sa mga lalaki, at malalaki pa ang kanilang mga boses. Kalaunan ay lumapit na si Carlos sa kanyang asawa. "Carlos, anong sabi nila?" kinakabahan niyang tanong. "Wala, kaya ka lang daw nila nilapitan ay dahil alam nilang hindi ka taga rito. Tinatanong ka lang daw nila kung saan ang punta mo, at kung naliligaw ka ba raw, pero agad ka raw na nagsisisigaw, kaya ka halos hawakan ng lahat upang pakalmahin, at ipaintindi sa iyo ang lahat, pero natakot ka na sa kanila. Isa silang mga taga-ronda dito sa Australia, kung sa Pilipinas pa ay isa silang SWAT, paliwanag pa ni Carlos sa kanyang asawa, at nakahinga naman ng maluwag si Rosenda. "Yun lang pala yun, aniya, hiningi na rin kita ng paumanhin sa kanila. Sinabi ko sa kanila na nag-asawa ka ng isang hotel tycoon, at iisang lengguwahe lang ang alam mo na dapat sana ay higit pa sa 5, tukso pa ni Carlos sa kanyang asawa sabay ngisi. Inis namang hinampas ni Rosenda ang dibdib ng kanyang partner. "Bakit, nahuhulaan ko ba ang kapalaran ko na magiging asawa kita? At magkakaroon ako ng isang businessman na asawa, edi sana kung nalaman ko lang. Ay sana noon pa ay pinag-aralan ko na ang 5 lengguwahe na kailangan kong matutunan." Talak pa niya, sabay mabilis siyang sinunggaban ng halik ng kanyang asawa sa kanyang mga labi, mapusok siya nitong siniil at salitan na kinagat ang kanyang mga labi. Mga halik na sobrang naliligayahan. "Sa wakas, inamin mo rin na asawa mo ako," ngiting tagumpay na wika pa nito. Nanlaki naman ang mga mata ni Rosenda nang mapagtanto niya ang kanyang nabitawang salita. Akmang ibubuka pa niya ang kanyang bibig upang magdahilan ulit, but Carlos don't let her to make excuses again, at muli siya nitong hinalikan. "Pasok ka na sa banga, kaya huwag ka nang magdahilan pa, na baka gusto mong hindi ko natigilan yang mga labi mo, at baka saan pa mapunta ang mga halik ko, hanggang sa hindi ko na naman mapigilan ang sarili ko na angkinin ka." Nakangisi pa rin nitong sambit. Isang busina ang umagaw sa atensyon ng dalawa, at kumakaway sa kanila ang paalis na mga SWAT at kinawayan din nila ito pabalik. Nang makalayo na ang mga ito ay mabilis na kinabig ni Carlos ang baywang ng kanyang asawa, at muli itong siniil ng mga halik sa mga labi nito. Bawat halik nito sa kanya ay madiin at maalab, kaya imbis na magpumiglas at magdahilan, ay kusang pumikit ang kanyang mga mata, at kusang yamakap ang kanyang mga kamay sa leeg ng kanyang asawa. "Sa ganitong mga halik niya, wala na akong daan upang magdahilan pa," aniya sa kanyang isipan, at kusang gumalaw ang kanyang mga labi upang tugunan ang mga halik nito para sa kanya, hanggang sa kapwa hingalin na silang dalawa nang maghiwalay ang kanilang mga labi sa isa't isa. Ikinulong ni Carlos ang mukha ng kanyang asawa gamit ang 2 malalapad niyang mga palad. "Don't deny yourself again to me for being my wife, it's painful just so you know," aniya. At bigla na lang nangilid ang mga luha mula sa kanyang mga mata, habang tinititigan niya ang kanyang asawa sa mga mata nito. "For me, you are my wife, for me you are the wrong person that I started, but I want you to be the right one for me in the end," dugtong pa niya, at habang tinititigan ni Rosenda ang kanyang asawa sa mga mata nito, ay naluluha na rin siya. She can feel the sincerity towards his words for her.
Carlos, sambit niya habang may luha sa kanyang mga mata. I'm sorry for hurting you that much, I'm sorry for all of my mistake. I'm sorry that it's too late for me to admit that I love you. I force myself to hate you but I can't hate the person who I love. Marrying you is the wrong time that I made pero hindi ko yun pinagsisihan. Kung may pinagsisihan man ako, iyon ay ang hindi kita naprotektahan at umabot pa iyon sa punto na mahiwalay ka sa akin. Rosenda, I love you, totoo ito Rosenda at mahal kita kahit noon pa man, I lied to you. Nagsinungaling ako sa'yo noong sinabi ko na hindi kita mahal, pero ang totoo ay gusto kong suntukin ang sarili ko sa mga binitawan kong mga salita para sa'yo. I hurt you a lot love, I'm sorry, please forgive me my wife, forgive me. Sinsiradong wika pa ni Carlos sa kanyang asawa, at inilapat niya ang kanyang noo sa noo nito habang hawak-hawak niya ang mukha ni Rosenda. I'm sorry love, I'm sorry, ulit-ulit niyang sambit at ikinulong din ni Rosenda ang mukha nito gamit ang kanyang mga palad. Mahal din kita, mahal na mahal, patawarin mo rin ako kung kailangan kong magpanggap na hindi ako ang Rosenda na kilala mo. Natatakot lang kasi ako na baka biglang sumulpot ulit ang asawa mo at pagbantaan niya ulit ako at ang baby natin. I don't have a right to claim you as my husband, because I'm your mistress, kaya wala akong ibang magagawa kundi ang magtago. Hanggang ngayon kahit sinasabi mo sa akin na ako ang mahal mo, pakiramdam ko pa rin na wala akong karapatan sa iyo at sa buhay mo, aniya habang dumadaloy ang kanyang mga luha mula sa kanyang mga mata. Natatakot ako na baka ipagahasa na naman niya ako, at natatakot ako na baka mawala na sa akin ang baby ko. Ayaw ko na siyang mapahamak pa gaya ng dati, gusto ko pa siyang isilang, Carlos, gusto ko pang ipakita sa anak ko ang mundo, aniya rito. Rosenda, you are not my wife when it comes to papers right now, but you are my wife inside my mind, my eyes and to my heart, and that's the only important thing. Alam ko na gusto mo ring maging asawa ko sa papel, and I will give you that as soon as I can. For now, all I want to do is to secure your safety. I will protect you and our baby, I love you. Just trust me Rosenda, trust me again. Tugon niya sabay siyal na naman ng mga halik sa mga labi ng kanyang asawa. Matapos maghalikan ay nagpasya na ang dalawa na umuwi na sa kanilang hotel dahil lumalim na ang gabi, kasalukuyang nakahiga na ngayon si Rosenda sa kama at si Carlos naman ay nakaupo sa tabi ng babae. Can I touch it? Paalam niya sa kanyang asawa kung pwede ba niyang hapu-hapan ang tiyan nito. Isang ngiti ang itinugon ni Rosenda para sa kanyang asawa, at masiglang itinaas nito ang damit ng babae at hinapuhap ang tiyan nito. Hindi pa siya nakontento at inilapit pa niya ang kanyang tainga sa tiyan ng kanyang asawa, at saglit na nagmasid na parang may hinihintay, kalaunan ay kunot noo siyang tumingin sa kanyang asawa. Oh, bakit ka ganyan kung makatitig sa akin? Tulog na ba ang anak natin? Bakit hindi siya gumagalaw? Bakit hindi siya sumisipa? Tanong pa nito na para itong isang bata. Napatawa naman si Rosenda ng bahagya. Anong pinagsasabi mo? Natatawa niyang tugon, mahigit 1 buwan pa lang akong buntis, hindi mo pa talaga maririnig yan at lalong-lalo na hindi pa yan sisipa. Natatawa niya pa ring paliwanag sa kanyang asawa. Sa gitna ng kanyang pagpapaliwanag dito, ay biglang sumeryoso ang mukha nito at biglang ngumiti si Carlos sa kanya. Carlos, anong klaseng ngiti yan? Pagod ako, aniya rito. Pagod din naman ako, anito sabay halik sa kanyang tiyan. Love, saway pa niya na mas lalong ikanalapad ng mga ngiti nito. Love, namiss kong tawagin mo ako sa ganyan, anito sabay amoy sa leeg ng kanyang asawa. Carlos, call me love, then I will stop, anito. Love, pagod ako, aniya at isa na namang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Carlos. Yamakap siya sa kanyang asawa at masuyo niya itong hinalikan sa mga labi. I miss you, I miss to hear the word love from your mouth, anito at hinalikan ulit sa mga labi ang kanyang asawa. I will protect you, Rosenda, I will protect you and our baby, I swear and I promise that, aniya sa napakaseryosong tinig, at hinapuhap naman ni Rosenda ang buhok ng kanyang asawa. I'm scared, but being with you makes me feel stronger right now, Carlos, sabi pa niya at niyakap ng mahigpit ang kanyang asawa. Ang dalawa at ang iba ay nagpalipas ng kanilang gabi sa hotel na may kanya-kanyang ginagawa. Zoren spends his night with a woman, Georgina spends her night with a movie and sleeps, at sina Carlos at Rosenda naman ay they spend their night together with sleep and hugging each other until morning comes.
Kinaumagahan ay maagang nagising ang lahat. Zoren paid his woman, Georgina takes her shower, at ang natitirang dalawa naman ay sinalubong ni Carlos ng isang maagang halik sa lobby ang kanyang asawa, kahit na hindi pa ito tuluyang nagbabuka ng mga mata. Napangiti naman si Rosenda sa ginawa ni Carlos sa kanya. "Do I act so sweet today, love?" Sabi pa nito sa kanya, "The mother of my baby, please get up on the bed right now, dahil papasyal na tayo sa beach ng Australia, but first we need to do a breakfast with the siblings next door." Sabi pa ni Carlos at kapwa na silang bumangon mula sa kama at magkasabay pa silang nag-shower. Matapos nilang maligo ay saktong nakapagbihis lang sila, at dumating na ang magkapatid knocking the door. Mabilis na lumabas ang dalawa sa kanilang kwarto at sabay na silang dalawang nag-breakfast. Kasalukuyan silang apat ngayon sa iisang mesa. Parang okay na kayong dalawa anong himala ang nangyari?" Usisa pa ni Georgina. "Long story short, Georgina, basta't ang importante ngayon ay okay na kaming dalawa at masaya na kami," simpleng tugon naman ni Carlos. "Mabuti naman, ang sarap pakinggan," singit naman ni Zoren. Ang bakasyon ng apat ay naging matiwasay, masaya, they had fun on their vacation at matapos noon ay umuwi na rin sila agad ng Pilipinas. Ang mag-asawang sina Carlos at Rosenda ay naging maayos ang kanilang buhay, pati ang kumpanya ni Ramil ay bumalik na rin sa dati nitong ayos sa tulong ng kumpanya ni Carlos. Lahat ay namuhay sa isang mapayapang araw sa loob ng 8 buwan. Malaki na ang tiyan ni Rosenda, at nalalapit na rin ang buwan ng pagsilang nito ng kauna-unahang anak nila ni Carlos. Malaki na ang tiyan nito at hirap itong matulog, dahil sa laki ng kanyang tiyan, at halos suluhin na niya ang kama nila ni Carlos, upang makatulog lang siya ng maayos sa gabi. Dagdagan pa ng isang asungot na umagaw ng teritoryo ni Carlos sa kama, walang iba kundi si Jumang, ang aso na kanyang binili para sa kanyang sarili, subalit iba ang naging kalabasan. Kasalukuyan siyang nakikipag-dinner ngayon sa kanyang kaibigan na si Zoren, at sa bago niyang kaibigan na si Ramil. "Carlos, kamusta na ang aso mo? Malaki na ba si Jumang?" unang tanong sa kanya ni Zoren. "I don't have a dog," masamang loob na tugon pa ni Carlos at isang tawa naman ang naitugon ni Ramil sa kanya. "Anong ibig mong sabihin na hindi mo ito aso? Jumang is not my dog but is Rosenda's dog," bagnat niyang tugon at natatawa na lang ang dalawa sa hindi niya may pintang mukha. "Ikaw ang bumili kay Jumang kaya ikaw ang amo niya," sabat naman ni Zoren. "Yes, ako ang bumili sa kanya at inuuwi ko siya sa bahay, pero pag-uwi ko sa kanya sa bahay, ay tumakbo agad siya sa asawa ko, at gustong-gusto naman siya ni Rosenda, mas gusto pa nga siyang kayakap ng asawa ko kaysa sa akin asar niyang sabi at humagalpak naman sa tawa ang dalawa. "Magpa-cute ka kasi gaya ng aso, labas mo rin yung dila mo baka sakaling yakapin ka niya," biro pa ni Zoren. "Subukan mo rin kayang tumahol," dugtong pa ng mapang-asar na si Ramil sabay tawa na naman ang dalawa. Mas lalong nainis si Carlos sa aso dahil pinagtatawanan pa siya ng malaaso niyang mga kasama. "Look, I bought Jumang for my own pero naging kaagaw ko siya sa lahat. Pati nga sa kama ay nauuna pa siya hanggang sa ako na tuloy ang walang space sa malaking kama naming mag-asawa. Kapag nauuna rin ako kay Jumang, ay pinapaalis din ako ni Rosenda, dahil hindi raw makahiga ang aso niya. Imagine that, I bought a dog to look after my wife, pero parang nagdala lang ako ng karibal ko. Jumang stole my bed, Jumang stole my favorite sofa and also, Jumang stole my wife." Reklamo pa niya sa dalawa at walang ibang ginawa ang mga ito kundi ang tumawa. "Maiba ako, Carlos, ilang buwan na ang nakalipas pero may balita ka na ba tungkol kay Allison?" singit na tanong ni Zoren at biglang nag-iba ang ihip ng hangin sa pagitan ng tatlo. "Wala akong balita sa kanila ng kabit niya, hindi rin sila nahahanap ng mga tauhan ko, baka ng ibang bansa sila, o baka nagtatago lang sila dito sa paligid." Seryosong wika pa ni Carlos na may pangamba pa rin sa tinig nito kahit na walang galaw mula sa dalawa ay hindi ibig sabihin nun ay ligtas na ang kanyang mag-ina. "Tuso si Allison, Carlos, kaya mag-ingat ka. Kung ako sa iyo ay palagyan mo na ng CCTV ang bahay mo, at ipapahiram ko sa iyo si Georgina, upang may kasama si Rosenda sa bawat araw na nandito ka sa kumpanya mo. Kailangan mo na ring maglagay ng kahit 3 guards sa pamamahay mo," anito sa kanya. "I guess you are right," tugon naman ni Carlos sa kanyang kaibigan. Habang sa kabilang banda naman ay kasalukuyang kinakausap ni Allison ang kanyang mga tauhan. "Ilang buwan na ba ang tiyan ng babae?" "Nasa 8 buwan mahigit, Ma'am Allison, at alam ko, ay sa susunod na buwan na magsisilang ang babae, at mayroon na lang tayong 2 linggo para sa susunod na buwan," ulat pa nito at isang ngiti ang gumuhit mula sa mga labi ni Allison.
Mas mainam kung mas masaya natin silang susurprisahin, mas maganda kung mga 4 na araw na lang ang natitira bago sa kabuwanan ng babae, mas masaya yun at mas exciting na sorpresa para sa kanila. Sabi pa nito sabay tawa ng malademonyong tawa. Habang sa kabilang banda naman, ay maagang umuwi si Carlos, at nagtataka si Rosenda kung bakit tumatawag ito sa agency at nagre-request ito ng 4 na guards. Pagkababa ng tawag ay agad na inusisa ni Rosenda ang kanyang asawa. "Love, bakit kailangan natin ng guards?" Kanyang tanong. Umupo si Carlos sa kama at bumantong hininga. "Sit next to me, love," aniya rito at umupo naman ito sa tabi niya. "Bakit natin kailangan ng guards?" ulit niyang tanong. Hinapuhap naman ni Carlos ang tiyan ng kanyang asawa sabay masuyong hinalikan nito sa pisngi. "Gusto kong tiyakin ang kaligtasan ng anak natin at ang kaligtasan mo. Hanggang ngayon ay wala pang balita kay Allison, galit siya sa anak natin, at sayo kaya mas gugustuhin ko nang magkaroon ng mga guards ngayon pa lang bago ang kabuwanan mo, para kahit nasa opisina ako ay hindi ako mangamba sa kaligtasan mo. Sa susunod na araw ay sasamahan ka na ni Georgina dito sa bahay, kaya mas makakahinga ako ng maluwag." Mahinahong wika pa ni Carlos sa kanyang asawa pero may pangamba pa ring namumuo sa kanyang isipan, kung pwede nga lang na maglalagi na siya sa kanilang villa ay gagawin niya, kaso hindi pwede dahil kailangan siya ng kumpanya nila. "Love, kahit ako man ay kinakabahan pero hanggat nasa tabi kita ay matiwasay ang kalooban ko. Alam kong ligtas kami ng anak natin dahil nandito ka sa tabi namin," aniya rito at mahigpit siyang niyakap ng kanyang asawa. "I will protect both of you, I swear, aniya sa kanyang sarili. Makalipas ng isa pang linggo ay pansamantalang namalagi si Georgina sa pamamahay nina Carlos at Rosenda, at mayroon na rin silang mga guard na nakabantay sa palibot ng kanilang pamamahay. Kasalukuyang lumalantak ngayon si Georgina ng mga lansones na galing sa lola ni Rosenda. "Ang sarap pala nitong lansones ay pakisabi kay Lola salamat," sabi pa ng dalaga. "Nga pala Rosenda, 1 linggo na lang di ba mangganganak ka na, tama ba?" "Oo nga eh." Excited na nga si Carlos, at sa bawat pag-uwi niya ay tinatanong na niya ako kung ano na ba ang nararamdaman ko. Halos mapuno na rin ng bilog na marka ang kalendaryo namin sa kakabilang niya ng natitira pang araw sa pagsilang. Hindi yun mahilig tumingin sa kalendaryo, pero bumili talaga siya ng calendar para magbilang, masayang sabi pa ni Rosenda. Naging matiwasay ang bawat araw at gabi ni Rosenda na walang nanbubulabog sa kanila, hanggang sa 5 araw na lang ang natitira para sa araw ng kanyang pagsilang. "Love, mag-ingat ka rito ha," bilin pa ni Carlos sa kanyang asawa. "Ikaw Jumang, bantayan mo ang amo mo ha, habang wala ako," bilin pa niya sa kanyang aso at tumahol naman ito sa kanya. "Georgina, kapag sumasakit ang tiyan ng asawa ko tawagan mo ako ha. Kapag lalabas na ang baby namin tawagan mo ako agad aura mismo," bilin niya sa dalaga at inirapan siya nito ng mga mata. "Kuya, sa bawat araw ba naman ay yan ang bilin mo sa akin?" 5 days pa kuya, atet naman ito, mat-aray na sabi ng dalaga. Basta, tawagan niyo ako pahabol na sabi nito bago tuluyang nilisan ang kanilang pamamahay. Habang sa dikalaywang distansya naman, ay nakangiting nakaabang lang si Allison at si Urbano kasama ang ilan nitong mga tauhan. Hinintay lang nila na makaalis si Carlos sa pamamahay nito. "Nakahanda na ba ang tear gas?" tanong ng babae sa kanyang mga tauhan. "Yes ma'am," apurang sagot naman ng isa at magkasabay na lumabas ang 4 na lalaki mula sa sasakyan. Nagpanggap ang isa bilang isang manlilimos at kumatok ito sa gate ng villa. Tiningnan ng guards kung sino ang tao sa labas gamit ang CCTV, at isang manlilimos na gusot-gusot ang damit ang nasa labas. "Tall its, sino yan?" tanong naman ni Georgina sa guards. "Wala ma'am Georgina, isang manlilimos lang ang nasa labas," lumapit ang dalaga at nagbigay ng pera sa guard. "Ibigay mo yan sa kanya, kunting tulong para sa gipit na tao," taos puso niyang sambit bago tumalikod sa guard. Binuksan naman ng guard ang gate upang ibigay ang pera, subalit pagkabukas pa lamang ng gate, ay agad nang pinaputukan ng lalaki ang guard sa dibdib nito, at agad itong natamba sa lupa. "Ano iyon tak?" ang tanong pa ni Rosenda habang nasa loob siya ng bahay, habang si Georgina naman ay kumaraypas na ng takbo papasok sa loob ng bahay matapos niyang matunghayan ang pangyayari. "Georgina, anong nangyari sa labas tak?" ang tanong ni Rosenda, habang si Georgina naman, ay dali-daling isinara ang pintuan. Naalarma ang lahat ng guards sa pangyayaring iyon, sabay bunot ng kani-kanilang mga baril,
Subalit huli na ang lahat ng hadjisan na sila ng kalaban ng 6 na tear gas, binalot sila ng makapal na usok, at nahirapan silang makita ang kalaban at hirap din silang huminga. Malayang pinagbabaril ng mga tauhan ni Allison ang mga guards ni Carlos nang walang kahirap-hirap sa ginawa nilang surprised attack. Georgina, anong nangyayari sa labas? Bakit makakapal ang usok? Tarantang tanong pa ng buntis. Inaatake tayo. Rosenda, kabadong wika rin ni Georgina, at akmang magdedial na sana siya ng phone upang tawagan si Carlos, subalit pinaulanan na ng mga bala ang kanilang pintuan. Wala sa oras na payuko ang dalawa na agad namang binalot ng takot. Rosenda, tara na, sabi pa ni Georgina sa babae, at tumakbo sila paakyat ng kwarto. Tahol naman ng tahol ang aso ni Rosenda na si Jumang. Paakyat pa lang sila ng kwarto ay tuluyan ang nabasag ng mga tauhan ni Allison ang kanilang pintuan. Rosenda, malademonyong sigaw pa ni Allison sa bungad ng pintuan, at napatigil naman si Rosenda sa pagtakbo sa hagdan, at napalingon siya sa gawin ni Allison. Kasunod nun ay ang kanyang pag-araay nang biglang sumakit ang kanyang tiyan. Rosenda, magpatuloy ka, mahigpit na wika naman ni Georgina habang nasa likod siya ng babae. Habang sa kabilang banda naman ay biglang kinabahan si Carlos habang nagmamaneho siya ng sarili niyang kotse. Bakit bigla na lang akong kinabahan? Tanong niya sa kanyang sarili while he keep on driving his car way to his building. Muling iginalaw ni Rosenda ang kanyang mga paapaakyat ng hagdan nang biglang umalingaw-ngaw ang isang putok ng baril. Napalingon siya sa dalagang si Georgina. Georgina, takot at alala niyang sigaw ng matunghayan niyang nakaluhod na si Georgina sa palapag ng hagdan at dumudugo ang isang legs nito. Just keep moving, mariing sigaw pa ng dalaga sa babae dahil alam niyang ang anak ni Rosenda ang pakay ni Allison. Ayaw namang gumalaw ng mga paa ni Rosenda palayo sa dalaga. Ayaw niya kasi itong iwan sa ganoong kalagayan, hindi niya maaatim na talikuran ito sa ganoong sitwasyon. Tanaw-tanaw na ni Rosenda ang papalapit na si Allison at dala nito ang mga tauhan nito pati si Urbano. I miss you, Rosenda, wika pa ni Allison habang hawak-hawak ang baril. You are evil, Allison, you're so evil, singhal pa ni Georgina sa babae. Oh, yeah, and I'm proud of it, malademonyo nitong